Hello, Scorpio! Maligayang pagbabalik at salamat sa pagbisita. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading para sa November 2024 sa sign ng Scorpio. Happy birthday, dear Scorpio! Agad-agad, kuha tayo ng isang card. Pre-shuffled na ang deck na ito. Ooh, Oracle of Swords. Sa ibang tarot decks, lalo na sa traditional tarot deck, ito ay Queen of Swords. So, seeing through the bullshit, ganon, excuse me sa word, seeing through mga kalokohan ng kung sino man. Hindi ko pa sure, malalaman natin mamaya kung ito ay may kinalaman sa love situation o ito ay work-related. Pero you're stepping into your power, yan ang energy ni Scorpio ngayon. Ginagamit niya ang utak niya at kung niloko siya dati, nakikita niya na hindi na ito dapat magpatuloy pa. At maaaring kung dati si Scorpio ay yung nagger, ganyan, makulit at nangungulit sa partner na iwasan na yung specific na tao, medyo selosa kung selosa si Scorpio, titigilan niya na yun kasi more of parang bakit ko ba pinipilit na magbago ang ibang tao samantalang maaari naman akong umalis or nakikita niya na hindi na maganda ang trato sa kanya kaya dinedetach niya na lumalayo na siya doon sa sitwasyon at ginagamit niya na ang utak niya para maaaring makapagplano ng exit o pwede ding um, hanapin niya kung saan siya truly belong, ganyan. Yan ang enerhiya. Lalo na't may Hierophant dito, traditional, maaaring you are living up to your own expectations na lamang, hindi na sa expectations ng ibang tao. Kung meron kang counsel or kung meron kang grupo ng mga kaibigan na sinasabi sa'yo na lubayan mo na yan, tantanan mo na yan, tigilan mo na yan, ikaw ay makikinig na ngayon. Maaari din na itong Hierophant na ito ay isang senyales na, uy, na alam mo yun, you will stand by yung prinsipyo mo when it comes to relationships. Doesn't matter kung romantic relationship o work relationships, pero you would stand by your principles, your philosophies. Uh, Actually, tradition yan eh. So, maaaring may nahulog na card. Kunin natin siya. Ah, yung iba sa inyo maaari magsistay pa rin sa partnership na meron siya. Although, Kim-Kim eh, yung naririnig ko Scorpio. Ingat ka sa Kim-Kim. Pag Kim-Kim ang nakikita ko dito, it's either Kim-Kim o palalayain mo na yung sarili mo. Palalayain mo na yung sarili mo dun sa mga kung dati nag-overthink ka. Halimbawa nga, selosa si Scorpio. Dati nag-overthink ka or inuutusan mo yung partner mo na tantanan niya na, wag itigil niya na to, wag niya na siya masyadong makipagkaibigan, yung ganon. Ngayon, it's more of palalayain mo na yung sarili mo dun, parang titigil ka na, i-detach mo na yung sarili mo dun sa mga bagay na kinaka-overthink mo lang. Pwede din na pinaplano mo to towards the end of the year para next year fresh ang mind mo, pwedeng ganon. Pwede din na yung iba sa inyo, di ba sabi ko kanina, stepping into your power. Pwede din na yung iba sa inyo, nakahanap siya ng community na same sila ng beliefs, same sila ng belief system when it comes to relationships. So, maaaring, sorry pero hindi ko lang kung may makaka-relate din. Bawa, or hindi ko din alam kung offensive siya. Pero yung pumasok sa, yung bulong, yung narinig ko is Housewives Club, parang ganyan. Mommy Club, ganyan. So, nahanap mo na yung tribe mo. At enough yun para ma-steer away ka dun sa pag-overthink na ginagawa mo sa sarili mo when it comes to your partner.
nakahanap ka ng grupo na ka-share mo ng hobbies, ka-share mo ng opinion, ka-share mo ng mga ideals in life, ka-share mo ng pangarap. So, in that regard, dahil uh, nahanap mo na yung tribe mo, medyo hindi mo na sinistress yung sarili mo kakaisip when it comes to your, let's say, partnership, when it comes to your relationship, when it comes to yung, it doesn't matter kung work relationship siya o romantic relationship eh. Whatever this relationship is na parang dun umiikot yung mundo mo in the most recent past for the longest time. Um, merong grupo na parang na hindi ko alam kung nag-reconnect ka sa barkada or tropa mo nung bata ka o meron kang sinalihan na bagong grupo na lagi kayong lumalabas. Pwede din kasing book club to eh, ganyan. Book club, film club, photography club, whatever hobby club, crochet club. So dahil nahanap mo na yung tribe mo na yun, yung hobby mo na nagre-resonate sa'yo palagi, medyo na-distract ka, enough siya at good distraction siya para hindi, yun nga, para hindi ka na mag-stress sa mga bagay-bagay na hindi mo dapat ini-stress. So, with the queen here, alam mo yun, using your, talent, your mind, para, alam mo, may realization na. Using your mind, your talent para mag-venture into something that would free you from a stressful situation. Tingnan mo pa, puro ano siya, birds and butterflies. Nag-transform na si Scorpio. Kung dati meron kang ayaw sa sarili mo, like yun nga, nagger. Ngayon, hindi na. Nakahanap na ng ibang pagkakaabalahan si Scorpio. Nice, Wheel of Fortune. Changing your path. O kaya, kung dati umaasa ka lang dun sa allowance mo, ngayon, mas independent ka na. Kung dati ay umaasa ka dun sa paplanuhin ng boss mo, ng um, partner mo, ngayon may sarili ka ng plano ba? Although, yung iba sa inyo, pwede din lahat, ayaw pang may hesitation pa. Mamaya malalaman natin yung clarification cards ng mga under niyan. Pero, nag-hesitate na, halimbawa, di ba nahanap mo na nga yung isang bagay na, or isang thought na magpapalaya sa'yo. Let's say, kung dati umaasa ka sa allowance mula sa, bawa nga housewife ka or house husband ka, umaasa ka sa allowance mo or dun sa pera ng partner mo. Ngayon, nakaisip ka na ng paraan kung paano, how to earn on your own, ganon. Pero, hindi ka pa fully nagjo-jump in. Tapos, parang meron pang, hindi mo mapigilan minsan na mag-overthink pa rin. Yung iba naman, yung isa kong scenario na nakikita dito is, strong independent woman ang peg ni Scorpio, pero let's say bagong kasal siya. Tapos yung hindi approve yung in-laws or hindi mo pa kasundo yung in-laws mo, maaari nakikitira kayo sa in-laws mo. Or yung barkada ng partner mo ay iba sila ng trip. Hindi ka masaya dun sa trip ng kung sino mang grupo to. Merong grupo eh.
Or pwede din na kinasal ka nga sa isang traditional family, say Chinese family. Tapos nag-a-adjust ka pa. Ibang-iba yung opinion mo, mindset mo, filosofiya mo. Ibang-iba sa kung paano sila mamuhay, kung ano yung paningin nila sa when it comes sa relationships. Ibang-iba sa'yo. I wonder kung sino tong Queen of Wands na to. Pwede ikaw to, strong independent woman. Tas may Queen of ano pa. Puwedeng kung nakaka-resonate ka dun sa in-law situation na hindi ibang-iba yung opinion mo sa opinion ng in-laws mo, or somehow nararamdaman mo na hindi ka nila gusto kasi masyado kang hindi ka, I hate to say it, pero yun yung narinig ko, masyado kang matalino. So, I don't know kung threatened sila, or meron silang paniniwala na ang babae, puwede kasing religion, paniniwala nila na ang babae ay surrender lamang sa asawa, hindi ka gano'n. At maaaring yun yung nagko-cause sa'yo ng stress at nagko-cause sa'yo ng, parang dilemma, ganyan. Pero reversed yung Nine of Swords mo. So, yun nga, sabi ko kanina, palalayain mo na yung sarili mo in an old ways of thinking. Maaaring nakahanap ka ng isang grupo na aligned doon yung values mo in life, aligned doon yung prinsipyo mo, at na-distract ka sa kakaisip kung paano mo i-deal yung in-laws mo. Pero, puwede din nga na yung grupo na yun, yung iba sa inyo siguro merong grupo na akala mo belong ka pero hindi pala, at yun lang ang nag-cause sa'yo. Puwede din kasing ito yung scenario number 2, yun nga may grupo na hindi nag-cause sa'yo ng depression mo, nag-cause sa'yo ng, ah, kalungkutan, nag-cause ng stress kasi nga magkaiba kayo ng pananaw sa maraming bagay. Masyado silang traditional, let's say masyado kang liberated. Actually, hindi masyado. Liberated ka at hindi kayo aligned when it comes to how you see life. So, maaaring bago nun, kinwestiyon mo din na parang kailangan ko ba magbago? Nag-try ka ng konti, pero alam mo na hindi mo kailangan baguhin yung sarili mo. Hindi mo kailangan mag-explain. You don't owe them an explanation. Kung in-laws mo nga yun, maaaring nag-cause siya ng ano ba, parang na-rattle ng slight yung marriage nyo. Kasi, uh, at some point, you have to adjust kung paano sila mag-isip. Pero, ngayon, na-realize mo na, yun nga, hindi mo kailangan mag-explain, hindi mo kailangan mag-adjust, hindi mo kailangan maging apologetic for who you are. Pero ang resulta nun ay nag-cause siya sa'yo ng deep sadness, nag-cause siya ng, ewan ko, identity crisis. Siguro parang masyado ka na kasi matanda para sa identity crisis. Pero, pwede kasing ganun identity crisis. So, ngayon, alam mo yun, nakalaya ka na, you stayed true to yourself. Yes ka sa sarili mo, hindi ako mag-apologize for being who I am. I wouldn't explain for being who I am. Alam mo kung ano yung gusto mo. Yun nga lang it comes with a cost. Maaaring yung relationship ang nag-suffer dahil kailangan mong i-sakripisyo kung ano yung kailangan mo manindigan sa iyong pananaw, sa iyong prinsipyo, sa iyong values. Pero meron siyang kapalit na hindi mo inaasahang ganun mabigat din ang kapalit. Medyo nahihirapan siguro yung iba sa inyo na um, mag-heal from it, mag-move on from it. Pero kasi with the Queen of Swords here, as yung ano mo, core energy mo, ano 'to, stepping, di mga sabi ko umpisa pa lang, stepping into your power. Parang I'm not taking anymore any kind of BS. Hindi na ako tatanggap ng BS. Hindi ko na iko-compromise yung values ko. Hindi ko na iko-compromise yung sarili ko. I will stand my ground at kung pwede lang pumatol na ako, ay papatol na ako. Andun na si Scorpio ngayon. Parang hell hath no fury, shall a woman scorn. Ang ibig sabihin nun ay saktan mo ang isang babae at
impyerno ang dadalhin niya sa'yo. Well, wala, I don't see na may energy ka ng pagganti. Ang nakikita ko lang na energy ay hindi ka pa fully nakaka-heal from that situation. Hindi ka pa nakaka-move on. I don't see din na parang malungkot ka lang, pero it's not like babangon ako at dudurugin kita ang peg mo. I don't see it that way. Doon ka lang magfo-focus sa kung ano yung tingin mo right path for you. Tatahakin mo yung path na tingin mo tama sa'yo kasi matalino ka eh. Deeply into it. Yung talino mo, hindi lang talino as in intellectually matalino, book by the book talino. You have that psychic, may psychic prowess si Scorpio and wisdom na ewan ko hindi ko ma-explain. Yung alam mo yun, hindi mo alam kung saan nila nahugot yung meron sila sasabing truth and fact na hindi mo alam saan nanggaling pero totoo siya. Parang creepy totoo na parang manghuhula levels. Ganyan yung Scorpio eh. See? Sabi ko lang kanina, mukhang ano ka na, lalayo. Yung, naloko ka dati, pero tapos ka na dun, aalis ka na dun. Pwede din siguro na, yun nga, yung um, in-laws mo, friends, and family, never siya yung pinakilala ng partner mo. Tapos nung nag-engage na kayo or nung kinasal na kayo, dun mo nakita yung true, true colors nila. At dahil nakita mo na yung true colors nila, parang hindi ka na-align dun. Iba, meron side, hindi ko alam kung side mo o side ng partner mo, ang sobrang traditional. Dahil traditional sila at liberated ka, pwedeng baliktad energies could be interchangeable. So, kunin nyo lang kung ano yung nakarelate kayo. Pag hindi kayo nakarelate, okay lang yan. Pwedeng yung next month na reading, yun ang makaka-relate kayo. Or next na upload. Bala ko i-upload next is, pick a card or pick a crystal, ganyan. Maaring dun makarelate kayo. Pero, subscribe lamang po kung gusto nyo pong maabutan yung next sa pag-upload. Pero kung hindi kayo nakarelate, okay lang yan. Maraming pagkakataon. Tas general reading 'to, kung gusto niyo magpa-personalized reading kayo, nasa description box naman lahat ng Maaaring yung sa oracle card sa dulo, dun kayo makaka-relate. Kung gusto niyo 'tong reading na 'to, pwede nating i-tailor 'to, i-explore pa with a personalized reading. Anyway, so maaaring lumabas na yung true colors nila, no? So, parang ikaw, siguro tinry mo at some point na makisama. Pero, parang ngayon, ayoko na ng ganitong kalokohan. Kalokohan lang 'to na magtagal pa ako, mag-apologize pa ako, explain ko pa yung sarili mo, magbago pa ako. Parang I'm too old for that. Okay, I'm too mature for that. I'm too smart for that. It's not, and pa siguro yung ibang tao, parang ang tingin nila, sorry sa background guys. Yung ibang tao siguro ang tingin nila, ang yabang naman nito ni Scorpio. Masyado siyang mataas. Yung ganun. And, nakakapagod lang na kailangan mo pang mag-explain. Kailangan mo pang, teka may nahulog. Kailangan mo pang mag-apologize for being who you are. Parang, huwag na no. Hindi naman ako yung manduloko eh. Maaaring iba sa inyo naloko dati. Pero sa pag-alis mo at pag call out ng BS or pag call out ng deception na ginawa sa'yo, maaaring aalis ka na eh. Sa pag-call out mo nun, susuportahan ka ni universe at bibigay niya ang swerte na kinakailangan mo. Yun nga lang yung iba sa inyo maaaring ayaw mag-take ng leap of faith. Halimbawa, yung iba sa inyo gusto nang umalis sa sitwasyon na ito. Mas leaning towards ka sa iindahin mo na lang. You will endure at hindi na aalis, hindi na magte-take ng leap of faith. Maaaring kasi natatakot or maaaring meron pang ibang pinaplano si Scorpio na gagawin. Medyo mysterious ang peg ni Scorpio at maaaring may pinaplano siya. Meron siyang may inner iba kasi yung psychic ability ni Scorpio to assess a situation. So maaaring may kutob si Scorpio na
gusto niyang sundin. May kutob ka na parang hindi mo na ako alis kasi meron pa akong kailangan malaman, meron pa akong kailangan gawin, meron pa akong kailangang tapusin. So, maaaring yun ang binabalak ni Scorpio this November. Pwede din na yung iba sa inyo ay nasa same-sex partnership or pwede din kasi na ano eh, ang dami ko nakikitang scenario, sorry. Kasi queen ka eh, tas queen din to oh. Tapos siya pa yung love, two of cups, siya yung pipiliin mo. Ngayon lang lumabas, huling-huling lumabas yung two of cups. Pwede kasi na yung iba sa inyo, i-call off yung marriage bukod sa hindi aligned yung values mo sa current partner mo or partnership mo, na-realize mo na hindi kayo aligned, tas parang may resistance, hindi mo gusto yung partnership mo, yung current partnership mo, simply because hindi kayo sexually compatible kasi you are attracted to the same gender. Pwedeng ganun. I don't think na ibang tao to. Ibang tao tong mag-fall in love ka. I don't feel like, uh, I feel like, sorry, ulitin natin. I don't feel like yung partner mo ngayon itong pipiliin mo. I feel like ibang tao siya na nag exist outside the relationship na magpapakita sa'yo how that perfect match, how that compatibility truly works. Actually, pwede din na yung partner mo, pero I don't feel like same person eh. Kasi with the current situation, I feel like nasa sitwasyon ka na nagdadulot lang sa'yo ng stress. Nagdudulot lang sa'yo ng deception. Niloloko ka lang, ganon. It doesn't matter kung third party o ano, basta may pagloloko. Maaaring yung panloloko na yun in the form of, yun nga, akala mo okay kayo ng mga kaibigan, family niya, pero ayaw pala sa'yo, na-discover mo yun. Tapos hindi kayo pala, magkaiba talaga kayo totally. At aalis ka na, call out mo yung BS na yon, aalis ka na dun sa ganun sitwasyon. At dahil aalis ka, meron kang parang ibibigay sa'yo yung swerte. Parang magigain mo yung momentum towards finding the right one for you dahil dun. Pero with the full card here in reverse, mukhang hindi pa siya ganun, hindi ka pa sold, hindi ka pa fully, uunti-untiin mo siya, hindi ka totally uh, aalis pa sa ngayon. Maaaring yun nga, meron ka pang inaalam, meron ka pang gustong tapusin, meron ka pang sinusolve na issue, pero regardless of the situation, meron ka mang karelasyon o wala, merong tao sa buhay mo na darating, fire sign. Sagittarius, Leo o Aries, pwede ding hindi fire sign, basta itong taong to very charming siya, alam niya kung ano yung gusto niya in life, alam niya kung ano yung gusto niya sa buhay niya, very passionate siya na tao, or creative, pwedeng nasa creative industry, pwedeng advertising, film, photography, ganyan. Maaari ka parehas mo, kalinyahan mo tong tao na to, parehas kayong creative, so nagja-jive talaga kayo. Kung ano man yung, merong tao na ganun, I'm not really sure kung kilala mo na siya o darating pa lang siya. Pero yung tao na yan, siya ang ano mo, pipiliin mo. Or, kung hindi mo pipiliin, magsa-strike kayo ng very complementary, swak na swak yung partnership mo nyo or friendship nyo or union nyo. At yun ang, siguro yun ang magiging, ewan ko lang, baka next month ganun yung reading. Yun ang siguro magpapalakas ng loob mo para totally tumalon na. Take that leap of faith. Meron kang niggling feeling, merong something inside of you, merong kutob. I don't know what that kutob is. Hindi ko alam kung third party, pero basta may kutob ka na gusto mo pang magstay or hindi mo na ito ang tamang time. Meron kang gusto pang malaman, ganon. Meron pang gustong alamin. Basta meron kang nararamdaman, meron kang kutob or merong sasagi sa'yo na kutob at mukhang yun ang susundin mo. At feeling ko nga hindi pa ngayon, pwede kasi na hindi pa ngayon eh, itong Queen of Wands na to, yung fire sign, ka-level mo ng energy, pwedeng same-sex partnership,
ka-level mo ng energy, that means queen ka, 'di ba? Queen din siya. Ayan o, Queen of Wands. Alam niya kung ano yung gusto niya in life. Ikaw yung matalino, siya yung magaling mag-execute. At this person does not take in any kind of BS. Ando ka na sa stage mo na natutunan mo na wag mag-take in ng BS. At ginagamit mo na yung utak mo more than the emotions. At this person will come into your life at a time na solid na yung ano mo, understanding mo of setting boundaries and not taking bullshit. Ay, sorry. Mura yun. Bawal sa YouTube. Not taking in BS. So, maaaring hindi pa to this month, pero may tao na pipiliin mo. If not, darating sa buhay mo na swak kayo, aligned kayo ng goals or values in life. So, kunin natin kung ano yung, shit, ang haba na, sorry. Kunin natin kung ano yung continuation. Wala tayong continuation sa ngayon. Pero, subscribe lang kayo kasi pag nagka-time kasi ako doon, gagawa ako ng, nagsushoot pa ako. So, baka mag-shoot pa ako ulit. Mind that monkey. Monkey mind. Alam mo yung na-feed, di ba meron kang malakas ang intuition ni Scorpio. Sabi ko nga may psychic prowess si Scorpio. Kutob. You have the talent, Scorpio, na mag-communicate sa kutob mo. Alam mo kung kutob yun, alam mo na tama palagi ang kutob mo. Ngayon, sometimes yung utak natin nakikisali dun sa kutob na yan. Minsan yung utak natin sasabihin sa atin, you're not good enough, hindi ka kasi ganito, hindi ka magaling sa ganito, kaya iniwan ka. Hindi ka kasi sumunod, hindi ka marunong magganto. Sasabihin ng utak mo sa'yo na hindi ka worthy, hindi ka deserving. Pwedeng imposter syndrome dun. Na mangyayari ay mawawalan ka ng tiwala sa sarili mo. Ngayon, huwag mong papansinin yung monkey mind na yun. Maraming distractions. Mag-focus ka dun sa sinasabi sa'yo ng kutob mo. Mag-focus ka dun sa inner wisdom, sa inner compass mo. Maaari din kasing yun nga, you are all in your head at masyado ka nang tumalino using your mind na to make a decision. Pero sometimes, our minds, uh, I don't wanna go into yung science part, pero di ba meron siyang, uh, may capacity yung brain natin na mag-focus, lalo na pag stress, mag-focus sa negative na mga self-talk, ganyan. Negative na words. May tendency yung utak na i-feed yun. So, be conscious at maging mindful ka kapag negative na yung sinasabi mo sa sarili mo. Kasi, once mangyari yon na wala na, hindi ka na, ito na, depression and hindi ka na makaka-heal sa situation, hindi ka na makakaalis, totally mababurn out ka, mapapraning ka na lang, praning ka na lang forever kung hindi ka mag-exert ng conscious effort para i-tame yung monkey mind na yon. So, iwan ko na yun doon. Salamat sa pagbisita, Scorpio, at sana makita ko kayo ulit next time. Ako po si A. Bye-bye!